Inaasahang mauumpisahan na ang LRT Cavite Extension at ilan pang proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnership Program ng pamahalaan. Ito ay matapos ihayag ng PPP Center ang paghahanda para sa bidding ng nasabing proyekto. May report si Aljo Bendijo. Matapos magpahayag ng interes sa mga foreign investors mula China, Japan at United Kingdom na mamuhunan sa Ninoy Aquino International Airport at Light Railway Transit, dalawa sa mga infrastructure projects na isinailalim sa Public-Private Partnership ng gobyerno, naghahanda na ang PPP Center para i-bid out ang $1.4 billion na LRT Line 1 Cavite Extension and Operations and Management Contract, pati na ang $377.5 billion na Ninoy Aquino International Airport. Ang mga proyektong ito ay uumpisan na sa taong ito. Kasali na ang 8 iba pa tulad ng pag-bid out ng Daang Hari Projects at ang $239 million na School Infrastructure Projects o PSIP. Hinihintay na lamang ang approval ng National Economic Development Authority sa 3 proyektong kabilang sa 8 PPP projects tulad ng $466.8 million Cavite-Laguna Expressway, $128.3 million modernization ng Philippine Orthopedic Center at $11.3 billion Vaccine Self-Sufficiency Project Phase 2. Yung tinatawag natin na Cavite Extension Project, magdadagdag tayo ng linya. Dudugtungan natin yung linya from Baclaran hanggang Nyog, Bacoor, Cavite. So additional na mga, I think 8 stations ito, no? So malaking bagay ito, masuserve niya yung province of Cavite. At yun nga, ongoing ngayon yung bidding process niyan. So may mga participants tayo diyan. So aside from that extension, i-rehab din nila yung existing na linya, yung magmula Monumento hanggang Baclaran naman. Samantala, matapos ang napaulat na pagpapatiwakal ng isang babae sa EDSA LRT station kamakailan lamang, agad nang hinigpitan ng pamunuan ng LRT ang seguridad sa loob ng mga istasyon ng tren. Ipinagbabawal na ngayon ang paglalaro ng mga bata sa loob ng mga istasyon at paninigarilyo gamit ang electronic cigarettes. Pinag-aaralan na rin lagyan ng waist-high steel bars o glass panels tulad sa bansang Hong Kong at Singapore ang lahat ng mga istasyon ng LRT at MRT upang makaiwas anumang aksidente o kalintulad na insidenteng pagpapatiwakal. Ang ginawa namin, ni-reiterate namin yung vigilance, at saka yung pagiging alert ng ating mga personnel, yung mga guards, kahit yung mga teller natin, yung mga station supervisor, station personnel, tapos yung mga train operator. That is the reason why na yun nga, itong lately dami nating nahuhuli ng mga, siguro dala na rin nung naging balita na Juan, so nagiging parang gawain or parang joke ng mga estudyante na katuwaan na kunyari magpapatiwakal din sila, pero nahuhuli natin sila. Ibig sabihin na naaktuhan sila, na-alerto kaagad yung mga guards natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo. Aprobado na ng Budget Department ang mahigit 3.2 bilyong pisong pondo para sa paggawa ng mga kalsada at iba pang infrastruktura sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, ang isang bahagi ng pondo ay itutustos sa konstruksyon ng mga kalsadang patungo sa mga tourist spots. Ang proyekto ay magkasarib na ipananukala ng Public Works at Tourism Departments. Sinabi ni Abad na ang isang paraan upang maisulong pang lalo ang paglago ng ekonomiya ay ang paglalagay ng maayos na lansangan patungo sa mga tourist destinations.